Purihin mo ang Panginoon o aking kaluluwa. Pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Siya ang nag-iingat sa atin mahabang panahon. Siya ang dahilan ng ating pagpapatuloy sa paglilingkod. Siya ang ating kasama sa lahat ng pagkakataon. Purihin natin ang ating Panginoon. Halina bayan ng Diyos, ipagdiwang natin ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, sa umagang ito ilubos po ang aming pasasalamat sapagkat minsan pa'y muli mo kami pinagtipon upang kami ay sama-samang purihin ka, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa at sa aming pong pakikinig, naway ito'y maging tatak sa aming mga puso at isipan at gamitin namin sa aming buhay upang kami ay maging silbing ilaw sa aming mga makakasalamuha. Ganon din po, dalangin po namin ang aming po mga kapatid na nasa sa online na ikaw rin po magpala sa kanila sa aming pong pagsasama-sama pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu hanggang sa aming pong matapos na gawain ito. Salamat po sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nakakaupo na po. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa awit 98 verse 1 to 6. Ang Diyos ang hari ng daigdig. Umawit ng bagong awit umawit ng bagong awit
at kay Yahweh ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako ng Israel, lubos niyang tinutupad, tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At si Yahweh ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Ang Diyos ay magpala sa bahagi ng kanyang salita. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon ang siyang sumainyong lahat. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa at ihatid natin ang kapayapaan ni Jesus sa ating mga kapatid. Peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and
My Jesus is alive. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay lahat. Buhay! Yes! Purihin ang Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos sa pananalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, O Panginoon naming Diyos, sa aming pagkakatipong ito. Salamat po sapagkat muli mo kaming tinipon upang magsama-sama, sumamba, magpuri, magkomunyon, at magpasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon, sa buhay, sa kalasakasan, sa kalusugan, sa pag-asa, sa kapayapaan. Sa kabila ng maraming mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, lagi kaming mayroong katiyakan na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Panginoon, tulungan mo po kaming patibayin lalo pa ang aming pananampalataya at paniniwala na hindi namin kakayanin kaharapin ang buhay na ito kung wala ka sa amin. Na ikaw ang tunay na Diyos, na ikaw ang aming pag-asa, na ikaw ang magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Kaya nga po, wag nawa kaming magsawa sa pagpupuri at paglilingkod sa iyo, sapagkat hindi ka nagsasawa sa pag-ibig sa amin. Panginoon, hinihiling po namin na mangusap ka sa amin, sa aming lahat, pati na dun sa mga kasama namin ngayon, online, na nasa iba't ibang mga dako at bansa. Samahan mo nawa kami, Panginoon, gabayan, kausapin, at ang iyon nawang kalooban ang siyang mangibabaw sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu at tulungan mo kaming magkaisa sa pagnanais na makipagkaisa sa iyo sa banal na komunyon. Ang lahat po ito aming dadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pakinggan natin ang mensahe sa awitin.
Thank you. Parang sermon na yung lyrics ng kantang yan, ano? Ang ganda. Salamat. Tayo sandaling manalangin. Loobin mo nawa, O Panginoon, ang pagbubulay ng aming bibig at ang pagninilay ng aming mga puso ay maging kaaya-aya sa banal mong kalooban. Tulungan mo po kaming umunawa at magsabuhay ng iyong mga katuruan na aming naririnig at nababasa at gawin namin ito sa ikaluwalhati ng iyong banal na pangalan. Alang-alang sa aming Panginoong Hesus. Amen. Halos araw-araw ay nakakaranas tayo ng problema. Sino walang problema dito? Sino walang problema sa pera? Walang nataas eh, no? At sa malimit na pagkakataon, gahiganti ang problema natin na kinakaharap. Ibig sabihin ng gahiganti, parang ang hirap labanan, ang hirap mapagtagumpayan. Kagaya ng mga pagkakautang, mga bayarin. Kapag bumisita sa atin si Juna at saka si Judith, yung Juna ang bayarin at saka due date na. Kinatatakutan ng mga tao yon. At saka si paring parcel. Kung minsan, ang malaking problema natin ay ang kalusugan. Dahil bukod sa mahirap ang ating nararamdaman, natatakot tayo dahil magastos ang magkasakit sa Pilipinas. Mahal ang magpagamot. Marami tayong gahiganting problema na kinakaharap. At yun nga, ang pinakamatindi ay yung pag may kinalaman sa ating kalusugan at lalo na sa pagtanda. Danas ko po yan. Nung ako'y dumating dito, 7 years ago, parang ang lakas-lakas ko. Ang talas ng isip ko. Ngayon, deteriorated na po ako. Parang tama lang na malapit na ako mag-retire. Yung kahit yung pangalan, ang tagal bago ako ma-recall. Dati nakakatakbo ko sa hagdanan na pakyat. Ngayon dahan-dahan, isa-isa, namamaybay. Paano ba natin haharapin ang mga mabibigat na problema ng ating buhay? Dalawa ang karaniwang nangyayari kapag tayo ay nagkaroon ng malaking problema. Ang una, tayo ay nagpapanik agad. Natataranta. Nagagalit. Nalilito. Pero yan pong reaksyon na yan ay hindi nakakatulong para maging maayos ang problema. Ang ikalawa, at ito ang hindi karaniwang nangyayari, ay yung tayo ay nagiging kalmante lamang. At sa ating pagiging kalmante ay inilalapit natin sa Diyos ang ating napalaking problema. Bilang mga mananampalataya, yun pong ikalawa ang dapat nating ginagawa. At yun ang dapat nating gagawin. At yan po yung karanasan ni David nung siya ay napalaban
sa malaking problema. Gahiganting problemang ang pangalan ay si Goliath. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay mga sikreto ni David. Hindi po ako magchichismis tungkol sa mga sikreto ni David. Yung kanyang mga sikreto sa love life niya. Marami siyang sikreto eh. Pati yung kanyang pagkaibig kay Bathsheba. Nais kong sama-sama nating alamin at linangin ang ilang prinsipyo na ginamit ni David sa pagharap sa gahiganting problema. At nais kong basahin natin ang ilang bahagi ng istorya ni David. Ito po ay nasa unang Samuel 17:22 to 37. Ganito po sinasabi. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ng kanyang mga dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-iusap, tumayo si Goliath sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath at ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, tingnan ninyo siya. Pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin ng buwis. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong iyan at makapag-aalis sa kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, ganun ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Pilisteyong iyan. Sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito at kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo, gusto mo lang manood ng labanan. Sumagot si David, bakit? Ano ba ang ginagawa ko? Masama bang magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganoon din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, hinahabol ko po at inaagaw ang mga tupa. Kapag hinarap ako ng leon at ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa mga kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon,
labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Sino ba si David? Si David ay ang bunso sa 8 anak ni Jesse na isang taga Bethlehem ng Judea, isang taal na Israelita. Ang ilan sa mga kapatid ni David ay mga sundalong Israelita na ang namumunong hari ay si Haring Saul. Si David naman ay isang pastol o tagapag-alaga ng tupa ng kanyang ama. Sa loob ng 40 days, hindi naman po exact 40. Pag sinabi sa Biblia 40 days, hindi po eksaktong 40 yon. Yun po ay ibig sabihin, it's a very long time. So, sa loob ng mahabang panahon, hinahamon ng mga Pilisteo, mga sundalong Israelita para hadigmaan. At kung sino ang matatalo, ay pasasakop at magpapaalipin sa mga magwawagi. Ganun ang labanan noon eh. Parang kung sino ang malakas, papasukuin niya yung matatalo niya at sila ay magiging alipin. Kaya walang katapusan ang digmaan noon dahil yun lang ang paraan nila para magkaroon ng mga resources. Pero ang mga Pilisteo ay may malaking kalamangan dahil mayroon silang panlabang higante na 3 metro ang taas. Higante talaga, no? At sanay na sanay sa pakikipagdigma. Siya po si Goliath. At kinatatakutan siya ng lahat. Ang kondisyon ng mga Pilisteo kapag natalo o napatay si Goliath ay susuko sila at magpapailalim sa sino mang lahing makakatalo. Pero walang maitapat kay Goliath ang mga Israelita. Ang mabigat, pati yung Diyos nila iniinsulto. Kaya nagboluntaryo si David na siya ang lalaban kay Goliath. Napakaliit po ni David. Kung 3 metro ang taas ni Goliath, halos 1 metro lamang ang taas ni David. Napakaliit ni David at napakabata pa. Pero siya po ay nagtagumpay. At alam niyo naman ang kwento niyan. Tunghayan po natin ang kanyang mga paniniwala at paninindigan kung bakit siya nagwagi. Anong sekreto niya para siya ay maging matagumpay sa pakikipaglaban sa higante? Ang unang natutunan natin kay David ay pagdating sa pagharap niya sa gahiganting suliranin, meron siyang ibang pagtingin. David had a different point of view. Ang tingin ni Haring Saul at ng kanyang mga sundalo kay Goliath ay isang mahirap talunin na kalaban. Ang tingin ng maraming tao, si Goliath ay invincible. What do you mean by that? Unconquerable. Mahirap matalo o mahirap magapi. Yun ang pagtingin nila. Pero si David ay may ibang pagtingin. Hindi niya tinitingnan ang krisis bilang krisis. Hindi niya tinitingnan si Goliath bilang isang higanting hindi magagapi ni numan. Sa talatang 26 ay sinabi ni David, sino bang Pilisteyong iyan? Sino bang paganong iyan na humahamon sa Diyos na buhay? It's just like a simple pagan. Sino ba yan? Parang, wala yan. Parang ganun yung dating niya eh. Para kay David, malaki lang si Goliath.
Pero hindi ibig sabihin na hindi ito mamamatay. Hindi nakita din ni David na nakakatakot ang kanyang kalaban. Ang nakita niya ay magandang mangyayari kapag napatay niya ang higanting Pelisteo. Kasi ayon sa utos ng Haring Saul, ang sinumang makakapatay kay Goliath ay pakakasal sa prinsesa. At hindi na magbabayad ng buwis habang buhay ang kanyang buong angkan. Ang nakita ni David ay insentibo, hindi ang buwis, hindi ang problema. Ang nakita ni David ay ang pagkakataong mababago ang takbo ng buhay nila kaysa panganib na nakaamba. We must realize that sometimes crisis is a great opportunity. Crisis situation is a great opportunity. Tayo po ay malimit humaharap sa maraming krisis ng buhay. Huwag po tayong magpanik. Wala pong mangyayaring maganda sa buhay natin kapag tayo nagpanik. Gaano man kalaki ang ating problema. Ang dapat po ay tularan natin si David. Sikapin natin na magkaroon ng ibang pagtingin. The first step in overcoming crisis is to look at it in a different way, like David did. Nakita ni David na ang Diyos ay buhay. Hindi nakita o tila nakalimutan ni Haring Saul at ang mga sundalong kapatid ni David na sila ang mga sundalo ng Diyos. At itong si Goliath ay isang Pilisteo at hindi kasali sa lahing pinili ng Diyos. Naalala ni David kung ano ang kanilang identity o ang kanilang pagkatao. Nakita niya na si Goliath ay hindi kabilang sa God's chosen people. At ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na siya at ang lahi nila ay kabilang sa mga piniling lahi. Ibig sabihin, kakampi nila ang Diyos, kaya naging matapang siyang harapin ang kanyang kalaban, gaano man ito kalaki. David remembered that he is chosen by God. The awareness of his own identity gave him strength to stand against the Philistines. Mga kapatid, sa pagharap sa mga higanting pagsubok, huwag nating kalilimutan na mayroon po tayong Diyos. Ang Diyos po natin ay gumagabay at nakikisa sa atin. Ang Diyos po natin ay nagsabing, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. So, kapag mayroon tayong Diyos, parang we have everything. Kaya nating lumaban. Ang pinakamahirap ay yung wala ka kahit ano. But you have God. Mayroong Diyos. Mayroong kang sinasampalataya ng Diyos. At sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Amen? Palakpakan naman natin ating Panginoon. Ang ikalawang natutunan natin kay David pagdating sa pagharap niya sa malaking problema ay hinarap niya ang problema. Hinarap niya ang problema. David took the challenge. Ganito ang sabi sa talatang 32. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Someone said, we are not living in a world of excuses, but in a world of opportunities and challenges. Sabi ni Saul kay David, si Goliath ay isang mahusay na mandirigma, an experienced warrior,
who has been fighting for his entire life. Wala nang ginawa si Goliath kundi makipaglaban at pumatay. Kaya parang napakahirap kalabanin. But for David, this was not a problem. For him, Goliath was a living challenge which he needed to overcome very badly. Magandang attitude na ipinakita ni David dito. Pag may problema, harapin mo. Huwag mong talikuran o takbuhan ang problema dahil mananatiling problema yan. Pag may maniningil, huwag po tayong magtatago. Harapin nyo. Kausapin nyo. Wala naman pong nakukulong sa utang. Sabihin nyo, Article 4, Section 17, no person shall be imprisoned for debt. Kidding aside, harapin nyo, makipag-usap kayo, huwag kayong magtatago. Hindi naman po kayo papatayin. Hindi naman po kayo sasaktan kapag hindi kayo nakabayad. Kung may sakit naman po kayo, lalo pong lalalayan kapag denial stage kayo. Kapag sabi nyo na wala lang ito, okay lang ito, okay lang ako, pero hindi ka naman okay, worried ka naman. Dapat harapin. Dapat magpa-check up. Huwag itago, hindi po yan gagaling kapag tinitiis lamang. Lalo po yang lalala. Ang mahirap kasi, ang tagal-tagal bago dumating nung acceptance stage. Pag malala na, saka lang, laging denial stage. Titiisin muna. Iisipin wala naman akong gagastusin kawawa naman aking pamilya, kawawa aking mga anak. Ay lalong malaking problema ang darating kapag hindi mo kinaharap ang problema. Kailangang harapin ang problema. Isa lang ang mahirap kaharapin. Di ba? It's hard to face your problem when your problem is your face. Ang ikatlong matututunan natin kay David pagdating sa pagharap niya sa gaganting suliranin ay ginamit niya ang kanyang kasanayan. David used the training he had received. Ginamit niya ang kanyang nakasanayan. Si Haring Saul ay negatibo. Ang sabi niya kay David, hindi mo kayang labanan ng higanting si Goliath. Batang-bata ka pa, si Goliath ay isang matagal ng mandirigma. Ito ang sagot ni David. Sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po ang mga ito, ang mga Pilisteyong iyon, sapagkat nilalait nila ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Ang iba, practical thinker si David. Positive, very positive. Napaka daling makalimutan ng ibang tao na meron silang skill, meron silang connection, meron silang experience. Kasi nauuna yung pagkataranta at pagkatakot. Pero alam naman nila kung ano dapat gawin. These situations of the past enabled David to master the art of using his lethal weapon called the slingshot. Katulad ni David, tayo rin po ay may kanya-kanyang karanasan at pagsasanay na nadaanan at nalagpasan. Ang karanasan ng kahirapan, ang karanasan ng pagkakasakit, ang karanasan ng mamatayan ng mahal sa buhay. Ang dami po nating karanasan na maaari nating magamit sa pagtunggali sa mga higanting suliranin. Kaya nga, kaya nga nating sabihin na kung mahirap ang buhay ngayon,
wala nang hihirap pa sa pinagdaanan natin noon. Di ba? Napakahirap noon sa lahat ng aspeto kumpara ngayon. Ireklamo pa sa buhay ngayon. Halos lahat ng aspeto na daanan na po natin yan. Mahirap na transportasyon, mahirap na komunikasyon, mahirap ang tubig, walang kuryente, walang appliances, walang trabaho, name it. Nung araw, ganun eh. Ako po lumaki kaya hindi ako tumangkad dahil ako'y taga-igib, nakaposo. Ngayon ipipihitin na lang. Reklamo pa. Ahirap po nung nagbabalagwit. Pag walang laman ang tapayan, noon tapayan eh. Paglabas sa school, ay magagaruti pa. Pag naglaro ka agad at hindi mo pinuno ang tapayan. Ang hirap ng komunikasyon noon. Grabe. Noon, pagkamatay, siguro mga ilang buwan pa bago malaman na ilibing na. Ngayon, hindi pa namamatay, alam na ng buong mundo. Naranasan ko siguro naranasan nyo rin, yung bago makapagluto, maghahanap muna ng palapa, tapos dun sa abuhan, siya magpaparikit, pag tag-ulan, ang hirap sabihin. Bago makaluto ng kanin, ngayon, sasaksak mo lang, kagayon ka lang. Basta, wag ka lang, basta presence of mind lang. Ako'y nagsaing nakatuwa lumipat ako. Pagbalik ko tubig pa rin, hindi pala pinindot yung rice cooker. Napaka dami nating naging karanasan nung tayo'y mga bata pa at nung unang panahon na maaari nating maging kasangkapan ngayon para tayo'y lalo pang maging matatag. Huwag po nating kalilimutan yan. Dahil yan po ang magandang kasangkapan sa pakikipaglaban. Yung ating mga karanasan at pagsasanay na napagdaanan. Ang layo ng school nun, parang hanggang grade 6, parang hindi naman ako nakatikim sumakay ng tricycle. Lakad lang, araw at gabi. Uuwi pa ng tanghali. Someone said, the entire Christian life is a training for the future. When you face crisis in the present, remember how God delivered you in the past. Use the experience you received in the past. Utilize the lesson you learned from the past and stand on God's Word. Sabi ko, maikli lang ang sermon ko lagi, pero ganda kasi Ganda ng kwento ni David. Yung ikaapat na matutunan rin kay David, pagdating sa pagharap niya sa higanting suliranin ay, ito ang pinaka-importante, nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po yung bato, hindi po yung skill niya. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. David put his trust in God and in God's power. Ang sabi ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteo. Ito lamang po gusto ko ipaalala sa inyo. Na gaano man kadami ang ating nadadaan ng pagsasanay, gaano man katagal ang ating naging karanasan sa pakikipaglaban, kung hindi naman tayo magtitiwala sa Diyos at aasa lamang tayo sa ating sariling lakas, wala pong tagumpay na mangyayari. Ito po ang sikreto ni David na magandang gayahin natin. Kahit na matapang siyang harapin ang kalaban,
Kahit marami siyang skills o kakayahan sa pakikipaglaban, hindi po siya nakakalimot magtiwala at umasa sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang po tapang at karanasan ang kailangan para maging matagumpay sa pakikipagtunggali sa mga higanting kaaway natin. Ang sabi po sa Zechariah 4:6, sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. It's not by might, not by power, but by my spirit, said the Lord. Goliath was well armed, but David was armed in the name of the Lord Almighty. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Mga kapatid, napakamakapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Marami na pong naganap na himala in the name of Jesus. Marami na pong gumaling in the name of the Lord. Huwag po natin kalimutan na there is power in the name of God. There is power in the name of Jesus. Dahil tayo ay mga mananampalataya, kaya po nating labanan at magtagumpay sa laban sa mga higanting kinakaharap natin ngayon. Mga bayarin, mga pagkakautang, mga taong mahirap unawain at pagpasensyahan, mga bisyong hindi natin maalis kahit ayaw na natin, mga galing hindi natin mabago, mga karanasang hindi natin malimutan, at yung pag-aalaala para sa kinabukasan. May 4 daw na nakaamba sa atin ngayon. Hindi ko alam kung magkakatotoo. Pero ang una ay the big one, ay kalawa ay yung China's aggression, ay katlo itong gulo na maaaring idulot ng impeachment. Ang ika-4 ay yung ating economic na suliranin. Tapos may darating pang super bagyo na hindi natin alam, hindi ma-predict nila kung gaano kalakas at kung saan dadaan. Pero sabi nila, super bagyo. Hindi na po ako natatakot yan. Kasi ilang libong bagyo na yung ating nadaanan, ilang daang bagyo na yung ating nalagpasan eh. God will take care of you. Just like David, you can face your giant. Even if you are not the strongest, even if you are not the smartest, even if you are not the best equipped, even if you are not the holiest, kahit hindi pa ikaw ang pinakabanal. Malaki po may tutulong ng aral ni David sa ating pagharap at sa mga pagsubok ng buhay. Basahin po ninyo lagi yung mga inspirational na kwento sa Biblia. Marami po kayong makukuhang leksyon sa buhay niya. Hindi po siya napakabanal, hindi po siya ang pinakamagaling. Pero dun po sa mga karanasan niya ng pakikipagtunggali, ay marami tayong matututunan na maaari nating tularan at sa buhay para magtagumpay tayo. Ito po yata yung pinakasimpleng leksyon mula kay David. At ito'y lagi kong sinasabi, lalo na nung panahon ng pandemic.
focus on giants, you stumble. Focus on God, your giants stumble. If you find it hard to face your giants, let this story inspire you. The same God who helped David will help you. Hindi po nagbabago ang Diyos. Sabi po niya, hindi po ako nagbabago noon, ngayon, at sa darating pa. Finally, kung mayroon po kayong malaking problema, iwasan niyo pong sabihin yung, "Oh God, I have a big problem." Ang sabihin po natin, "Hey, problem, I have a big God." Pwede ba yun? "Hey, problem, I have a big God." Sapagkat kung ang problema man ay sinlaki ng barko, huwag po ninyong kalilimutan na ang pag-ibig ng Diyos ay sinlawak ng dagat. To God be the glory. God bless you. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay nasa panahon ng paghandog. Magdala tayo ng handog sa tuwing haharap sa Diyos, ayon sa inyong makakaya, ayon sa inyong pag-ibig sa Kanya.
Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang patuloy niyong ipinagkakalob sa amin. At ang maliit na bahaging ito ay taos puso po namin ibinabalik sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mayamang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi ito ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong ugnayan at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Mading ipinapaalala ni Apostol Pablo ng hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi mabuti para sa atin. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, na bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo
para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng mga simbolo ng katawan at dugo ni Jesus ay patuloy po ninyong pag-alabin sa aming mga puso ang pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang mga simbolong ito upang ito ay maging pagpapala rin naman sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ipagkanula ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pirasyo ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro. At kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang lahat ng kumikilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay maaaring makibahagi sa banal na piging na ito. Sabay-sabay tayo sa ating pagkain at pag-inom. Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas. At samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan kabuhayan, kakanyahan paniniwala. Sa lakad ng mundo, landas na sa pinag
Sa iisang hapag, ating itatag ang pagkakaisa. Ang sisidlang basag, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla butil na diwang mapagpalaya. Narito ang tinapay, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inihandog para sa atin. Tanggapin natin ito at kainin at gawin natin ito bilang pag-aalala sa Kanya. Sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan, doon natin ipagdiwang kapayapa at pag-ibig. Sa iisang hapag, ating itatag ang pagkakaisa. Narito ang saro, ang katas ng ubas, ang simbolo ng dugo ng Panginoon na ibinuhos ay pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin ito at inumin at gawin natin ito bilang pag-aalala sa Kanya. Natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla butil na diwang mapagpalaya. Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan, doon natin Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin. kapag Panginoon naming Diyos, kami po ay lubos nagpapasalamat sa iyong kaloob na buhay at ipinagkaloob mong buhay para sa amin. Ang inyong pong katawan at dugo na ipinagkaloob doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naglinis sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasalamat bilang siyang haing buhay para sa ikalwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang inyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Kami naway iyong basbasan. At sa pamagitan ng pakikipagkomunyon sa iyo, patuloy namin maranasan ang kapayapaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katanguhan, ang Espiritu, kaluluwa at dalawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.
announcements. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagpapala sa ating buhay. At naway palagi tayong magsama-sama. Teka pupuri ng ating Panginoon. Happy birthday po sa mga magdiriwang ng kaarawan. Kahapon, birthday ni Jelay. Hello, Jelay. Happy birthday. The 4th of July. Ngayon ay si Vilma Gala. Bukas ay si Minch, the treasurer. Hello. Marvin Matugas, July 7. Sean Aaron Bino, July 8. Gideon Vega, July 9. Nigel Cantona, July 10. At Reverend Gilbert Suarez, July 11. Maligayang bati. Maligayang bati sa inyong pagsilang magpalam ng mahabang buhay. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Purihin ang Diyos. Dahil po sa CWA activity ngayong araw na ito, pagkatapos ng panambahan, suspended na muna ang ating Sunday School. At marami rin naman sa kanila ay doon din silang dumadalo sa Sunday School. Hindi naman lahat ay dumadalo. Anyway, may kape naman bago kayo umalis. Pero ating panalangin na naway maging fruitful ang pagtitipon ng CWA. Happy anniversary, Francis and Girly Villena, July 11. Hindi ko pa namit yan. Si Francis at si Gilry. Dito ba sila? Happy anniversary sa inyo. God bless you. Sunday. Next Sunday po ay pagkatapos ng pananambahan at ng Sunday School ay may council meeting. At first council meeting yon with the new council. Salamat doon sa mga naghilbi sa pagiging bahagi ng konsilyo sa nagdaang taong eklestiko. Tayo nagpapasalamat sa Diyos at hindi natin pagsasawa ang batiin ang 4 na babaeng nagtapos ngayong June. Si Jelay, si Joyce, si Risa, at si Rich Ann. Si Rich Ann ay magtatapos pa lang. Dahil dyan, paghahanda ko kayo. Sa 26. Basta magdadala din kayo ng handa. Kakain tayong lahat. Special yon. Sa 26, para graduate na rin siguro si Richan. Hindi pa lumalabas yung tarpaulin kasi hindi pa graduate yung isa eh. Naway, alam nyo kami masayang-masaya sa inyo kasi nakatapos kayo na single. Salamat sa Diyos sa pag-aalaga sa inyo. Sa kabila ng kayo ay malalayo sa inyong mga magulang. Sila po ay nasa mga boarding house at dormitory sa Tuwi-Tuwi na. Ang pagpala ng Diyos ay naranasan nila.
Mayroon po bang mga announcements, balita? CW. Inaanyayahan ko po yung mga kababaihan na pagkatapos po ng worship, wala po muna nga alis. Mayroon po tayong orientation at saka planning. Yun lang po. Thank you. Pero may kape. Bago ang kape. Pagkatapos ng panahon, alam nyo, habang ako'y narito, promise, laging may kape. From Batangas. Positive ministry po yan. Coffee ministry. Kaya ilalagay natin sa simbahan natin, United Church of Christ in the Philippines, Candelaria, Quezon, ang simbahang laging may kape. Para tayo magkwentuhan at magpasalamat. Salamat po sa inyong naging pagtangkilik sa ating paglilikom ng pondo para sa bubong, yung project group natin. Ang laki po ng pumasok na halaga. At I hope sapat para doon sa ating natitira pang proyekto. Isa na lang, yun na lang pastoral house. At pag hindi na tag-ulan, ipapagawa natin. Ang hirap kasi naulan pagka hapon. But thank you so much. Mag-expect po kayo in the future na meron ulit tayong tarpaulin para sa centenaryo. Wala na pong ibang proyekto. Ang positive. Centennial na lamang po ang ating pag-iipunan ng ating pera. Yung ating nilikom na halaga para sa ating titling, papanalangin natin na within a month or two ay sa tulong ng Diyos ay magkatitulo na tayo. At salamat sa ating Ate Archie, Kuya Boyet, kumpare kumare sa matiyagang pagme-ministry para sa titling natin. Ito po ay isang priceless na services na kanilang binibigay sa atin. Hindi po madali mag-asikaso. At ako po ay taga-supply lamang ng mga kailangang mga dokumento. Kaya po, we pray na sana sooner or later, within 2026, may titulo na tayo sa wakas after 99 years. Ako po ay tuwan-tuwa dyan. Pwede na ako mag-retire. Habang tayo po ay maawit ng awit sa pagtatalaga, ang ating paboritong God made our hands, tayo po ay maghahandog para sa ating church building fund.
as one. A path of rainbow, a smile for smiling the whole day long. God gave us eyes and filled all the world with beauty. Trees and stars above. Wonder of all. He gave us a gift so special. God gave us a heart to share His love. To share His love. Salamat, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa amin ng mga karunungan, ng mga kakayahan. Hindi lamang upang ibahagi namin sa iba, kundi para kami ay maging matagumpay din sa aming pamumuhay at pakikipagdigma sa mga suliranin at bagabag ng buhay. Tulungan mo kaming maging katulad ni David. Tulungan mo kaming laging magkaroon ng positibong isipan. Tulungan mo kaming magkaroon ng tapang na harapin ang suliranin. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo at sa iyong kakayahan saan man kami pumaroon, anuman ang aming kalalagayan. Ang iyong bendisyon ay lagi naming makamtan. Narito po ang iyong mga anak. Nagpapasalamat po sila, Panginoon, sa maraming blessings na kanilang nakamtan. Ang iyong pagtulong sa kanilang graduation, pagkakaloob ng karawan, ang pagkakaloob ng mga pagpapala at biyaya at katugunan sa kanilang mga kahilingan at dalangin. At ang paggaling sa karamdaman. Thank you, Lord. Salamat po. Nalagpasan namin ang lahat ng bagay sapagkat nakakaya po namin lampasan ito dahil sa iyo na tumutulong sa amin. Sa iyo po ang kapurihan. Sa iyo namin ipinapaabot ang pasasalamat na walang hanggan. Maraming salamat po, O Diyos. At sa iyo po namin inihabilin ang aming buhay. Gaano man kalaki ang aming dumating na problema sa amin, gaano man kahigante ang mga bagabag na aming maranasan, tulungan mo po kaming magtagumpay sa pamamagitan ng aming pananalig at pagtitiwala sa iyo. Tanggapin nawa namin ang iyong banal na bendisyon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingkod naman ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. To God be the glory. God bless you.
Purihin ang Panginoon. Gandang araw po sa inyong lahat.